Hello, friends! Welcome to Tito Arlie and Friends, kung saan bawat tao Ay may kwento, at bawat kwento. ay may kwenta. Ako nga pala si Arlie. At ako po si Sai. Kaya tara, samahan niyo kami kilalanin at alamin ang kwento ng friends friend natin for today. Hi, I'm Dan. So yun, si Sir Dan ay mag-share ng story about sa family life. So currently, single parents po si Sir Dan. So, yun, let's hear. Go! Let's go. Sige, sir. Sa kuya po ngayon ay single parents, iwalay. Pero yung mga anak ko nasa side ng nanay nila ngayon. Ibali po ako ngayon dito sa bahay. Umuwi lang ako pag wala yung nanay niya. Balik kung saan lang po ako ngayon sa ngayon sa Concepcion ho ako galing ngayon sa parking po Kung saan po yung abutin ng gabi, doon ako makikitulog. So ibig sabihin po, yung inuuwian niyo dito, yung sa asawa niya talagang Kasi sa ex niyo. yung magulang ng anak ko, may kinakasama na rin talaga. So nadadalaw niyo lang po Parang ganun dalaw. Saka dito minsan, may malapit dito na kaibigan, kumpare. Minsan nakakatulog ako at papano. Pero hindi naman na araw-araw kasi nakakaya rin sa pamilya nila, di ba? Kaya ang ano ko po ngayon, kung saan ako aabutin ng dilim, kung saan pwedeng makatulog. Minsan, kadalasan po talaga sa jeep. Sa jeep. Sa jeep ng mga pangpasada po. Oo, yung mga nakaparking. Pero nagpapaalam ako bago ko tutulugan. Kasi mamaya kung anong isipin sa akin ng may-ari Hindi mo rin masabi kasi. Kasi yung isip po ng ibang tao, lalo pag hindi kilala. Gano'n niyo po kadalas nakakasama yung mga anak niyo? Araw-araw naman po, araw-araw kasi araw-araw ko siyang pinupuntahan dito, titignan-tignan. Kasi dati po talaga, kasama ko yung mga anak ko yan. Yung may trabaho ko. Kasi nangungupahan kami. Yung lagi ko silang kasama. Ngayon po, stop yung trabaho. Last na trabaho ko po sa sa San Mateo Anong work po? Production siya sa mga feeds ng mga manok. Ano siya, boundary po ng Modesto at saka ng San Mateo yun. Nag-red po kami doon, kasama ko ang anak ko doon. Po yung pinakalas na trabaho ko. Ngayon yung nawala po yun. Sinuli ko muna siya kasi kawawa naman po kung sasama-sama sa akin kung saan-saan. Di bali yung panganay ko po lalaki. Ayun. Magpa-14 na. So bali open naman po yung open naman pagdating dun sa ganun na setup, like pupuntahan nyo kung pwede. Sa akin okay naman talaga yung gano'n kasi malungkot sa buhay pag di ko nakikita yung anak ko Yung dagdag pa isipin. Pero pwede po ba natin malaman kung anong story, bakit nangyari yung ganyan na nagkaroon kayo ng separation? Bata pa yung anak ko yung panganay ko pa lang siya 2 years old pa lang siya parang nagloko yung nanay ng mga anak ko. Tapos kasi nang trabaho ko talaga puro stay in ako sa mga Pampanga ganun. Anong work po yun yung mga sa quarry po yung quarry. Quarry. Ayos. Power sand po. Quarry siya. Taon-taon, buwan-buwan umuwi ako. Doon po nagsimula yung paglolo ko niya, yung nag-i-stay na ako. Tapos yung time na yun, yung naghiwalay kami, meron pa akong natitira niya na andyan pa kasi yung mga kapatid ko nakatira pa dito, kaya nandun ako umuwi, mga kapatid ko. Usapan namin, kada linggo, Sabado, sa akin yung mga anak ko. Mga ilang linggo na po nakalipas, hindi na siya pupunta sa akin, yung mga anak ko. Kaya nagkataon po na nangyari, tinago niya sa akin yung anak ko. Tinago? Tinago niya po. Yun doon na po yung talagang parang yung gabi, ginagawang umaga, hanap ako ng hanap. Doon na po pumasok yung short story ko na tinakas ko rin sa kanya yung anak ko. Inuwi ko naman po ng Pateros. Nung time na naging nakuha nyo? Yung nakuha ko po yung anak ko sa kanya. Pero ilang buwan po, mga 2 buwan dito. Bago ko siya nahanap. Sige kakahanap. Tagal din, ha? 2 months? Yung nandun na po yung depress.
Pag Ang hirap po anak talaga. talaga ang ano, no? Mahirap Oo. sa isang magulang. Pinakamahirap na part Hanggang talaga. ngayon nga eh, pag babalik sa akin yung kwento na yun, naiiyak pa rin ako eh. Ako tayo hindi sure. Kasi hindi naka-prepare to answer. Kapag naalala ko lang talaga, Lahat. Pero ngayon, okay naman po ang relasyon nyo dun sa magulang ng mga anak nyo po. medyo okay naman. Pati po dun sa partner niya, yung ganyang setup Hindi, yung na... partner niya, hindi ko naman kasi nakikita. okay. Hindi lang... Kasi minsan, hindi siya umuwi dyan sa bahay nila. Hmm. Pero paano nangyari yung settlement niyo po after ng mga yan? Hindi, ang tagal po eh, dito eh. Oo. May nangyari pang ano eh, demandahan pa na, kasi nga, bawal sa akin yung bata kasi nga, side ng nanay talaga. Minor yung bata. Eh, hindi niya naman po alam yung lugar ko sa Pateros. Talagang ano, decision din ko pong talaga tinakas yung anak ko na ilang taon din, 2015 nang umuwi kami dito. Ilang taon na anak ko, nasa 10. So, simula nung naghiwalay kami, tinakas ko sa kanya, 3 years old yun eh. So, bali, Years? Ibig sabihin po, simula po nung tinakas nyo, 2015 lang po kayo bumalik dito? yan. Ang tagal. Ay, 2015 ko siyang 2015 na tinakas. Okay, mali ako. Tapos, 2022, o 23 yung binalik ko sa nanay niya yung... Talagang matagal din. Ang tagal po talaga kasi... Pero binalik dahil na-contact po kayo? Hindi po, hindi contact sa kagustuhan din ng anak ko na gusto niyang ano yung nanay niya, yung... Makita po, Kapag ganun. di, yung aruga ng nanay daw. Yung, kasi ang tagal namin kasama ng anak ko eh. Halos ilang 8 years? taon din Pero po. yung dalawa po yun. Opo, yung Yung dalawa. babae po kasi, bunso, sa totoo lang, yung bunso po kasi, yung time na yun, nag-stay na ako ng malayo. Kaya hindi ko po alam talaga kung sa akin talaga o sa iba. Pero nasa inyo po, nung time na tinakas nyo Hindi, po. nasa kanya. Yung kasi panganay lang po ang nasa iyo. Ang ano po yun, months pa lang po kasi yung bunso yun. Mahirap rin nga. Months pa lang po siya, kaya ang hirap isama eh. Kaya ang ginawa ko, iniwan ko na lang siya. Tapos yan, yung bunso ngayon. Pero ngayon yung bunso, nasa 9 na siya. Mag-birthday nga itong July 1 eh. Kinikilala akong tatay. Kasi mula sa Sepul pa naman eh, pag nag-uusap kami sa phone, Facebook, talagang papa na ang tawag mo sa akin, papa. Kinikilala rin talaga ang papa. At least kinikilala po, no? Kahit na... Kaya lang po, yung ano siya, ang apelido niya hindi sa akin kasi. kasi Sa walay na mother po kayo. Sa mother niya, Sa mother. na-apelido. Yung pangalan talaga, sa akin kasi nakapelido talaga. Kaya yung binalik ko po dyan, natira pa kami dyan. Kaya pinakusapang kung pwede kaming tumira dyan, nakasama ko. Kasi talaga totoo, dapat yung bata lang. Kasi yung bata lang naman daw ang kapamilya nila, hindi naman daw ang kapamilya. Kaya sabi ko, Safe sige, kasi baka naman. pwedeng habang nagharap ako ng trabaho. Yun, yung nakahanap nga ako, yung trabaho po yun, sa sinasabi ko kanina. Sa San Mateo po. Opo, yun. Doon, yung nakita ko naman yung trabaho na yun. Kasama ko ilak ko. Kasama ko siya sa bahay din. Tapos mapupunta-punta lang din dito sa mama niya. Ang nangyari kasi dun sa trabaho na po yun, wala na. Biglang parang umina rin yung trabaho niya. Yun, doon na po yung nagsimula yung kung saan ako pwedeng muna. Pero pag may trabaho po, nag-renta talaga ako ng malitong kwarto lang, pang lang talaga. Tulugan talaga. Pang 2 tao, pwede pong ganun. Nung po ba, nung nasa inyo po yung anak nyo, may mga challenges po ba kayong Meron po. naranasan? No? At ang pag-aano sa school, nasa Pateros po kami yun, yung pag-aasikaso. Kasi nag-aano po ako dun eh, nagta-tricycle driver ako eh. Sa Pateros, siyempre ang hanap buhay ko dun eh. Habang nagre-rent din kami ng maliit na kawarto dun eh. Pero side po ng mama ko yun, yung lugar na yun. Kumbaga may kamag-anak din po ako dun. Nakakaya naman pong makituloy din sa kanila dahil mga pamilyado na rin. Ang pinakatulong lang po nila sa akin talaga doon, yun yung sila nag-down ng ng Ang tulo school namin. po? Hindi sa tutuluyan daw. Yung down, nag-down sila po yung nag-down. Tapos ako na lang po ang Nagtutuloy-tuloy po. po. Nag-aan din naman ako yun, nagka-tricycle. Minsan pag walang biyahe, construction, sideline, ganun.
So lahat ng pwedeng pasukan talaga. Kasuhan ko. Kaso nga, parang hirap nung ano nga, nung... Kaya lang di ko ano yung hirap maiwanan yung anak ko kasi yung anak ko time na yun nasa 4 or 5. Bata Siya lang pa. kinder. Parang hirap ng situation ng ano, ng nagano na parang yun nga. Doon na bibisita niya, kaso Ngayon walang assurance kung kailan kasi nag-aabang ka lang ng available na wala sila, tama, di ba? Ganun yung nangyayari ngayon. Pero nahihiram as in nakukuha niyo po Hindi kasi yun. po nangyayari po ngayon sa panganay ko. Katulad niyan, dati kasi wala kaming contact eh. Wala siyang cellphone eh. Ako lang po ang may cellphone eh. Yung time na nagkaroon ako ng pera, talagang pinusid ko kung magkaroon siya ng cellphone. Para at least po kahit pa paano, pag talaga di ko siya mapuntahan, pwede ko siya makita sa messenger, video call. Yun na po kasi nagpapalakas sa akin ngayon eh. Makita ko lang anak ko. Actually, nandiyan siya sa likod natin sa ano eh, na para siyang sa mga mekaniko. Ilang taon na po Ay, yun? nagtatrabaho na po? Hindi, ano po siya ngayon, ano lang una, tingin-tingin lang po siya ng kung Pero ano ilang taon na po ba? Nagpa-14. Oh, galing ah. Nagano siya, kaya nang gulit ko nung isang araw, yung pinuntahan ko siya, sabi niya, pa, nandito ako doon nga sa Kamya. Kasi meron siyang nakilala dyan na, nagbabay and sell ng mga sasakyan, tapos inaayos. Grabe. Ngayon, nagulat po ako nung kahapon, pagpunta ko sa kanya, nagkakalikot sa mga makina ng sasakyan. Sabi ko, 14? sa kanya, ibig sabihin, sa ano nga po, hindi na po talaga siya pumapasok ng eskwelahan, dapat first year na siya. First year, High high school school po, High no? school pa lang, oo. Kaya po ang tutok sa pag-aaral yung babae, yung bunso. Kaso, gusto niyo po ba na bumalik siya sa Oo naman po. school? Talagang, kaso ang sabi niya sa akin, ang tiyatanong niya sa akin, paano ba malag ang importante? Diploma o diskarte, sabi sa akin. Sabi ko, pares nga. Pares may importante yung dalawa na yun. Kasi ang iniisip niya, diskarte eh. Hindi, anin ng diploma ko, wala kang diskarte, sabi niya. Kaya yun, yung diskarte yung ginagawa niya, nag-ano siya, yung ngayon, sumagana ako. Nagulat nga ako kahapon. Nagsa-sideline na. Nagulat nga po kahapon. Nag-ano siya. Ang question ko lang po, doon nakatira kasi sa mother, di ba? Bakit hindi nila pinupush na mag-aral? Hirap Wala. rin po ba buhay doon sa Kasi po ang mother? nangyari ko dun sa loob ng bahay. Ang buhay din kasi sa kanila dyan, yung lola nila sa ibang bansa. Di bali, ang bata sa bahay kasi ang dami po. Para kang pag pupunta po kayo, parang bahay ang punan eh. Kasi po ang nangyari po sa nanay ng anak ko, meron lang po siyang unang anak bago sa akin. Di bali po nagkaroon siya ng anak, dalawa sa akin. Kaya naghiwalay po kami, nagkaroon na naman po siya ng ibang anak sa ibang lalaki. Tapos, di bali Apat. dalawa sa ibang lalaki Opo. pagkatapos sa akin. Kaya po, yung mga kapatid niya naman, marami din anak. Kaya ang nangyari dyan sa loob ng bahay ngayon po, kung sino yung masusuporta lang sa pag-aaral ngayon, ayun yung pinupush. Katulad yung anak kong babae, yung bunso, yun yung nag-aaral ngayon ng elementary. Yun ang mga nag-aaral ngayon. Palit, itong anak ko at isang pinsan niya, dalawa sila nga hindi nakakapag-aaral ngayon. Para sana po para first year high school. Pero meron pong stepfather, di ba? Yung stepfather po ba niya, hindi rin nag-work? Hindi, yung yung kinakasama po kasi ng nanay niya ngayon, hindi po talaga dyan nakatira sila. Hindi dyan sa bahay na yan. Hindi ko lang po alam kung saan. Minsan, umuwi lang po dyan. Kukuha siguro ng mga damit. Oo. O kaya magkano. Kaya po yung nangyari po, walang tumitingin sa magkakapatid. 5 po sila magkakapatid eh. Dami yan. Tama. Isa sa una, Oo, tapos tas dalawa, dalawa sa tapos kanya. dalawa ulit. Diba, Pero yung dalawa po ba na huli, hindi dun sa ngayong partner niya? Hindi po. Okay. Iba na naman po. Uy, dun, Akala ko doon eh. Hindi po. Iba. naligaw ako dun onte. Hindi po. Iba rin. Yung sa amin na ngayon. Bali, ilang taon na po yung dalawa yung anak sa kanya? Yung isa 14. 13, magpa-14 yung panganay po. Yung Opo. isa mag-9. Anong grade pa lang po nung 9? 3? 3? Oh, grade 3? Oo, tama 3. Kasi pa nagbabantay sa kanila ngayon yung tita nila. Yung tita nila ang tumata yung nanay tita nila. Po.
Pero yung nanay po ng mga anak nyo, may trabaho din po. Nung sabi sa akin ng anak ko, nung nagkwentuhan kasi, hindi ko talaga ano yung tungkol sa nanay niya. Yung nabanggit ko lang na meron daw sa kasambahay. Nangangamuhan po, ganun. Nagkasambahay daw. Tapos, ewan ko kung totoo naman din yung sasabi. Pero sabi lang ng anak ko na wala daw dyan umuwi. Pero pag umuwi naman daw, may dalang sarili na grocery pang ano-ano nila. So, ibig sabihin nga, kahit may work yung lalaki, baka hindi rin mag-support dun sa ano. Malamang Kasi po, hindi niya rin mga anak pala. bata pa lang daw po kasi. Siya yata sinusuportahan. Hindi ko alam kung siya sinusuportahan, no? Yun lang, wala na tayong alam dun. Kaya nga po, yun. Kaya ito ngayon, kaya nung nakaraan, yung nag-ano po ako sana sa inyo, di ba humingi ako ng tulong sa inyo nung nakaraan. Pero po sana talaga pupuntahan nyo na for interview. Kasi ang layo po kasi top. Kasi nag-ano ako ng dishwashing eh. Di ba sabi ko, kung pwedeng may mas malapit sana dito sa Marikina. Sabi niya doon lang daw ang interview tsaka apply. Pero meron daw branch talaga na kung saan ako malapit, doon ako ilalagay. Okay. Para siyang main office. Opo, yun na. Tapos transfer. Eh, hindi ko naman din napuntahan. Kaya, dito, meron naman na ditong pwedeng pasukan na mas malapit sana para at least pa paano, pwede kong makita, malapit sa mga anak ko. Ayun nga, background story, friends. Nag-chat lang sa amin si Sir dahil nakita niya ata yung page noon. Tapos nag-approach siya na, yun nga, gusto niya nga magpa-interview kasi nga talagang ngayon ang plan is looking for work siya within Metro Manila nga, within Marikina if possible. Pero open ka sir kung medyo malayo, like Pasig, yung medyo malayo. Oo naman po kahit saan. Basta yung nakaka-uwi ako kahit paano. So Kasi preferably mas malapit talaga, mas maganda, no? Mas gusto ko kasi pagka ganun, nakapag-rent po ako ng ano eh. At Pag least, medyo malayo po. pag pwede ako mag-rent, nag-pag-rent ako, nakukuha ko yung anak ko, yung panganay. Sa bagay, mas matipid pag nag-rent ka pag ganong medyo malayo-layo na, lalo na isa or dalawa lang kayo, no? O sa mahal rin ang pamasahe. So, yun nga, nag-approach si sir na ma-interview. Actually, yun nga, wala kaming plan ngayon sa interview. Ngayong araw na to. Ay, Happy Father's Day. Ay, oo nga pala. Yun nga, isa yun. Father's Day po. Isa kasi yun yung plan namin is igala muna yung anak namin rin. Kasi nga tama. po, tuloy-tuloy rin yung schedule namin. Actually, sa mga susunod na week, may mga schedule rin talaga kami interview. So, ngayon kasi Father's Day, ito-try lang namin makapaggala. Yun nga sabi ko, nung sobrang kailangan, kinausap ko agad yung si Sai. Sabi ko, sobrang kailangan ng interview. Tapos yun nga, para masingit na natin agad na makapaghanap ng work natin since kailangan niya talaga ngayon. Dahil yun nga, based sa kwento ni Sir Dan, ngayon wala siyang tinitirahan kung saan lang abutan. Hindi naman uubra na ganun lagi, di ba? Hindi naman lagi. Meron po talaga, lalo pag yung hindi natin masabi yung panahon, biglang ulan. Yun, malapit na. Kahit sabihin mong sa jeep, covered, hindi naman pwedeng dun rin lagi, di ba? Saka hindi naman lagi papayag rin yung may-ari di ba? Kaya nakakaano din kasi minsan, may time din kasi nangyari sana, nagpaalam na ako na pwede ako dito muna. Iba pa yung tingin sa akin na masamang tao. May mga ganun tao talaga eh. Hindi maaalis po eh. Oo. Mga Nadami judgment rin, na hindi ganyan. sa rin talaga. Hindi maalis din kaya, hindi ko rin Sa panahon rin po siguro ngayon, sir. Na, hindi ko rin masisi yung nagano sa akin. Kaya lang, siyempre, masakit din sa akin yung pero ang galing lang, naiintindihan nyo rin yung kasi Side nila. Lang, give and take lang kaya talaga. sinabi ko, sige, pasensya na po kayo. Lipat, hanap ako ng iba. Pwede, ganun. Sa ngayon siguro, sir, ano ba yung mga nakikita mong challenges? Yun, challenges Sa- ko. Kasi dati kasi ang pinaka ko, pag gising ko ng umaga, di ba, nakikita ko anak ko, kasama, katabi ko, gano'n, kasama. Ngayon, yung pinakamahirap po talaga sa akin, gano'n. Ngayon, gigising ka ng wala yung anak mo, wala sa tabi mo. Kung matutulog ka, wala ka rin katabi matulog. Tapos yung financial pa na, yung, minsan pagka yun, may side nakaka-extra ko yung pera, inuuna ko talaga, anak ko agad.
titira lang ako ng siguro pangkain ko lang talaga sa isang araw. Para masuportahan ko rin yung ano. Ayun, ganun ginagawa ko. Araw-araw naman yung ganun ng dasal ko sa taas eh. Sana meron ako kahit papaano. Mapang-abot sana ako. Ganun lang lagi yung inaano ko ng So ngayon sir talaga mostly ang nagiging trabaho niya is parking lang ganun. Di sa parking, dun lang po talaga nakakapagpahinga dun sa parking yan. Dun ako nakakatulog. Kung saan parking area na makapunta ako. Ang inaano ko po ngayon, yung mga dati kong kasama sa trabaho, pinupuntahan ko na baka pwede akong maka-extra sa kanila. Sa ngayon, wala po talaga income talaga kahit magkaan. Yun, buti po yung anak ko ngayon na may nakakatrabaho kahit papaano. Wala po akong magawa kahit pag di ko naman masabing huwag siyang magtrabaho dyan kasi bata pa siya. Ang hirap Kumbaga, parang tigilan. nangyayari po sa kanya, namumulat na siya sa realidad Yun nga. habang bata pa siya. Ang hirap pigilan kasi syempre ikaw, Wala rin akong magawa. yun nga, as hindi ka rin ngayon pa makapag-provide, parang, pero masakit yun para sa parents, no? Masakit para sa magulang nga, na, Totoo po, sinabi mo. Pero sana po, no, makabalik talaga siya sa school. Yun nga rin yung pangarap ko talaga sa kanya. Siya ngayon, ang isip nga kasi diskarte. Yun nga eh, namulat na po kasi talaga siya, no. Kasi totoo lang nagulat talaga ako eh, yung nakita ko hapon. Ano siya, maraming grasa. Maraming Oo, grasa kasi po. ano eh, sa Mekaniko. mekaniko. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Ano ka ba? Ano yan, tawag dun? Nangalakal ka ba? Hindi pa, alika, tuturo ko sa'yo, sabi sa akin. At yung sumod sa ilalim ng sasakyan, nakita ko. Ang galing. Oo. Siya may tatanggal pala ng mga tornilyo, gano'n. Kaya mo yan, tinuro naman sa akin to pa eh. Sinang turo sa'yo naman? Nood lang daw siya, sabi niya. Hanggang natuto Buti siya nga, sa yun. mga basic na Nabigyan rin siya ng chance na, Kahit 14, Oo. no. nabigyan siya ng chance na pahawakin talaga, di ba? Nood na lang daw siya, tapos nakita ng amo niya. Actually, bata rin yung amo niya, bata pa. Pero hindi naman may nood, may anak, may pamilya na rin, pero bata pa eh. Pero nag-guide pa rin naman po siya ng may-ari. Hindi naman daw sa madalas na utusan ng gano'n. Pagka hindi naman daw siya totally inutusan na mag-gano'n siya. Siya lang daw may kagustuhan na Kung sabi niya doon kay niya, kasi tawag niya kuya, anong gagawin dito sa Tapos sabi niya, may tatanggalin lang na Tapos yun, di daw siya inutusan kukusa siyang Tapos kinausap ko rin yung May-ari po. nangyari, sabi ko, yung nga, sinabi ko yung sitwasyon nga namin. Tapos sabi ko, pagkakatiwala ko siya anak ko, ikaw na yung pangalawang tatay niya. Sabi, hindi naman man dito yan. Kasi yung kabataan ngayon, di ba? Kasi minsan, kung saan sana pupunta eh. Sabi niya, dito lang yan sa loob ng bahay. Hindi namin pinapalabas yan. Pag lalabas lang yan, kasama kami. Kaya yung naano ko sa yung may-ari ng yung amo niya. Kaya nagtiwala rin ako kasi nga, nakausap ko rin ng yung masinsinan din na Buti. pagpapabayaan. Kaysa rin mapunta po sa bisyo. Yung pa iniisip ko kasi yung mga kabataan dito ngayon magugulo eh. Medyo malapit-lapit. Kaya kaya ngayon nung nalaman ko gano'n, palagay na rin yung loob ko kasi at least hindi siya nasasama sa mga batang Kaya naman sinabi ko sa kanya, huwag gagawa ng masama. Tama. Laging tandaan niya. Yun lang Laging maganda lumabang ka rin. ng patas. Yun, the best. Maganda rin na nandiyan nga po yung figure nyo para magpaalala rin sa kanila, sa kanya. Kasi yun, minsan baka mamaya nasa isip na lang niya magkapera, tapos dumating sa point na nasa edad niya po kasi, tsaka sa sitwasyon ng buhay niya pwedeng magrebelde eh. Tama. Yun na yun. Sa nangyayari sa buhay niya. Tama, nandun na siya eh. Wala yung magulang ko. Wala ako sa pudar ng magulang ko. Kasi Nasa kanya kumbaga na sa akin, lahat. napagdaan ako rin, broken family din kasi ako eh. Yung kumbaga ayaw mangyari sa anak ko. Tapos yan, ganyan, nangyari nga. Kaya doble sakit na Yun, nasa kanya na yung lahat ng dahilan para Magrebelde. magrebelde, Kaya makagawa nga, yung nga yung lagi kong sa kanya, araw-araw, kakausapin ko siya, anak, yung nga, pinapaulit-ulit ko lang sinasabi ko sa kanya na huwag kang sasama sa mga kaibigan mong gumagawa ng masama. Lagi yung lumaban ng patas. Magpasalamat pag meron. Magpasalamat pa rin kahit wala Ang galing. sa kanya.
Ano naman, sir, dumating na ba kayo sa point na talagang naisipan nyo nang gusto nyong sumuko na? Maraming paanan na isip yung ganyan. Minsan nga, nausipan ko na rin utangin yung buhay ko eh. Yung dumating yung time na parang down na down ako. Yung ultimong kadugo, kapamilya ko, walang hingi ng tulong, wala. Parang gusto ko na rin yung mawala na sa mundo. Kayo, inisip ko lang yung anak ko talaga eh. So yung lakas nyo talaga nanggagaling lang sa mga anak nyo. Yung lagi, picture niya, pag nangihinaan ako ng loob. Titignan ko lang. So thankful rin pala na nagkaroon kayo ng anak. At least, dun na lang yung source ng strength nyo nanggagaling, no? Kasi kung wala kayong anak, tapos parang syempre masakit yung nangyari sa inyo. Wala na kayong panghahawakan. Baga sa bigay sa akin ng may kapalit, yaman. At least may yamang kang natatago. Nasa iyo lang. Nasa iyo lang talaga. Walang ibang kukuha. Paano naman, sir, sa mga panahon na talagang drain na drain, pagod ka na, yan, kakaisip, kakahanap ng trabaho, paano mo napapakita pa sa mga anak mo na talagang Mahal yung mo pagmamahal mo, paano mo napapakita? Yun. Kahit malayo, kahit mahirap na pupunta ko siya. Masakit din kasi sa akin dyan, pag pupunta ako siya, wala akong may abot. Kasi dati, pagka pupunta talaga ako sa kanya, may naabot ako. Tapos yung time na pumunta ako dyan na wala rin siya. Siyempre, hindi pa siya nakagawa dyan eh. Wala rin, wala pa rin doon sa pagkain. Doon talaga na, yung gamit ko, naibenta ko yung gamit ko para lang sa, yung cellphone ko, naibenta ko na. Wala na akong cellphone niya kasi nga, dumating yung time na Pero yung cellphone ko sa akin, parang din to eh. Yung mahalaga rin yung cellphone ko sa akin eh. May mga kontak ako na pwedeng biglaan na tawag na trabaho. Yun nga background story. Nagsabi siya sa akin na, kahapon lang ba yan, sir? Nasabi niya, sir, baka mabenta ko yung phone ko or masangla. Basta pupunta ako dun sa meet-up natin ng 9 a.m. Nagsabi siya nun. Kaya kaninang umaga, nag-hesitant rin ako mag-chat, pero sure ako na pupunta naman. Yun nga lang, hanapin nga talaga, diba yung lugar. Kaya nung nag-good morning ka, si Sir Dan nag-good morning, inireplyan ko na, sabi ko, nakampante naman ako na at least, nandiyan pa nga yung phone niya. So yun, ang ko lang rin siguro, wag mo na nga siguro ng pag-iisipang ibenta since yun nga. Nandun po yung contact nyo, sir. Lalo ngayon na mag-upload po tayo ng video, baka may mag-contact po sa inyo. Sana may makapag Sabi ko nga, buti hindi ko na makatapano kasi mayroon naman din nagbigay sa akin ng katapano, meron akong pang sa yung anak ko kagahapon din pagpunta ko. Sabi niya pa, kain tayo. Gulat niya ako sa kanya. Dati ako sa kanya, kain tayo na. Gulat ako pa, kain tayo. Galing rin na. Siguro, alam mo yan, ang nakakatuwa is kahit hindi sila solid talaga na magkasama talaga the whole time, feeling ko may mga aral na napulot na, or yung ugali, di ba, upbringing na nakuha talaga sa inyo na masasabi mo ngayon na kita mo, inaalala ka pa na pakainin, di ba? Parang nagulat nga ako. ang ganda lang ng upbringing sa kanya na naalala niya na instead na, kasi nandoon niya yung nandoon talaga siya sa edge na pwede magrebelde anytime. Tama po. Ay, nasa isip ko rin na sa kanyang lahat na nasa kanya para magrebelde. Natutuwa nga na kahit paano, yung kaysa i-rebelde niya, tuwagaw siya ng paraan na yung katulad niya, natuto siya mag-mechanical, basic. Ang galing nun. Nakaisip siya. Sabi ko, sige na, sa'yo support ako, basta laging tatandaan siya sabi ko sa'yo. Huwag gagawa ng masama. So yun yung niyo po sa kanya, masasabi yung aral na sana dalhin niya hanggang sa pagtanda? Or meron pa kayong mga ibang bilin? Hindi, ko lang naman sa kanya. Kasi alam ko naman, hindi naman habang buhay magkasama kami. Siyempre, magkakapamilya rin siya. Sabi ko sa kanya na maiiwan mo rin ako, mawawala rin ako. Basta lagi lang tatandaan yung, laging meron o wala, laging magpapasalamat sa taas. Sabi ko sa kanya. Ganda.
Yan. Kasi yun yung ano eh, pag nasa verge ka na ng kahirapan, ng paghihirap, ng mga problema, minsan nakakalimutan natin na magpasalamat eh. Kasi di ba, yun nga yung ano eh, yung laging napapanood kong video eh, yung paggising pa lang natin ng morning, Lagi po yun. Blessing na yun. blessing na nabigyan tayo ng another day. Yung Galing-galing. panibagong buhay. Tama. Binigay sa buhay ulit. Meron ka ba, sir, pinaka-memorable moment nyo ng anak nyo? Na happy naman. Oo, happy Kasi naman. yung isa na banggit kanina, talagang naiiyak si Sir Dan eh. Pagka kasi naalala ko lang talaga. Opo. Ano naman yung pinaka-memorable moment na happy naman? Siguro yung ano niya, yung baby pa siya, yung baby siya. Yung baby siya. Nakaka-happy kasi pag may baby eh. Kaya Hindi, saka yun ata ay buo pa. buo pa. Buo Yun pa. po, yung buo pa yung ano. Kaya uuwi ako na, gigising ako, papasok sa trabaho. Pagtingin mo sa kanya, ngingiti na siya. Nangiti. Tapos pag aalis ka, ngingitian ka rin. Hanggang ano yung buong araw yun, lagi mong nasa isip mo yung mukha ng anak, kung ano yung tsura ng mukha niya. No, siyempre, ano ka nun, sipag ka sa trabaho. Pero totoo no, kahit anong pagod mo sa work, No, tapos sasalubungin ka ng anak mo, talagang Nakakawala. ay, ibang lakas yung lumalabas sa'yo para sa anak mo naman. Tama yun. Walang yung, ano ba tawag doon, yung nakakawala siya ng pagod talaga. Anong kaya, sir? Ano pang pangarap mo para sa mga anak mo if may chance na mabago natin ang ano? Yun, yung magkaroon kami ng sariling kahit maliit lang na sariling matatawag na bahay talaga, may iwan sa kanila, sa magiging anak niya, pamilya niya, ganun. Saka yung gusto ko talaga, pinagol ko talaga ngayon, yung makasama ko yung dalawang anak sa bahay. Kahit sabihin mong hindi ko sariling bahay, kahit nirerentahan ko lang. Basta magkasama po kayo. Kasi iba yung iba yung saya na papasok ka sa trabaho, kasama mo anak kung uwi ka. May iniisip ka na na pagdadat na anak mo, nakakawala ng pagod ba, ganun. Saka kasi di pa nangyayari sa amin yung yung malalaki na sila eh. Yung ang maliit pa yung bunso ko, buwan pa lang po yun hiwalay na kami. Hiwalay na kami, kasi umuwi kami dyan para makasama ko nga yung bunso rin, maalagaan ko rin. Halos isang buwan lang din ang tinagal ko din sa bahay nila. Nang nakakuha na akong trabaho, umalis din kagad ako. Kasi di ko rin kayang pakasama na yung nanay nila eh. Hindi ko rin kayang kung kahit iba na hindi na, wala na yung talagang dating pakiramdam ko sa kanya, wala na eh. Pero ganun rin naman, the same goes dun sa nanay nila. Talaga meron na rin agad kinasama naman po, di ba? Meron Yun, yung time na tinago niya anak ko, Apo. na wala sila dyan, sinarap ko kung saan sa lugar rin pala, may kalibin na siya doon. Tapos kasama niya pa yung dalawang anak nun. Ayun, yung bunso ko, buwan pa lang po yun eh. Buwan pa lang po yun, nasa siguro mga 5 months. Tapos yung anak ko na panganay, nasa 2 taon. Yung pala, kaya po niya tinago. Nahuli ko na may kasama na, may kalibin na. So talagang pangarap nyo as a family talaga, Sir Dan, Nakasama ko lang magkasama kayo. talaga Yung kayo. dalawang anak ko na sa Isang kahit bahay. sa isang bahay. Kasi yung anak ko naman na panganay, binata na po ito kaya nang gawain bahay. Yung nga pong mekaniko, kaya na. Yung pinggan pa kaya. Hindi ko nga alam yung baga nun eh. Kaya ko mag-drive. Kaya katulad nga po yung last na trabaho ko, nagtrabaho pala ako huling trabaho ko kay Consial Boji Bernardino sa District 1, Provident. Akay po. Nagtrabaho ko dyan, nakiusap ako na pwede ako magtrabaho, ganun. Kasi naging tao din kasi ako dyan sa Lalan eh. Yun, doon ako nakapagpundar kasi ang gustong-gusto ko talaga, yung goal ko talaga, makapag-lisensya nga. Ako ng lisensya kasi para sa akin, pagka may lisensya, madaling makaano ng kahit yung mga rider, mga delivery, sa fast food, mga ganun. Kompleto naman po kasi yung mga IUs yan. Ang kulang lang talaga sa akin, pag-ibig. Lahat ng
IDs Anong talaga. pag-ibig po ba to? Literal po na pag-ibig talaga. Hindi, Pag-ibig na. ID. Pag-ibig ID. Philip SSS, kompleto Apo. naman po ako. Kaya Pero yun. kailan ang halalan? Or ano ba yun? Nung last 22? year po, nung ano yun, Hindi, yung paparating na halalan. November, alam ko, November po kasi ang ano sa mga... Next year. Hindi, Next year ngayong po. November, Ngayong sa mga November. ano na po yun, yung mga barangay. Yung pa ba SK? Yung barangay. Pero yung ano, 2026 pa, next year pa po yung ano, yung pangkalo. Kasi doon talaga maraming racket na makukuha pag mga halalan talaga. Doon ko nga po nakilala yun, si Council. Doon ako sumama ng nahalala nung 24 yata. 2022 pala. Buti na contact niyo pa po at na ano. Hindi, pupunta-punta po ako sa bahay nila, sa Provident. Pagka yung hihingi akong tulong, ganun, na ano. In fairness talaga kay Sir Dan, no? Yung Pwede akong maka-extra ng madiskarte trabaho. talaga. Nakakatuwa yung part na ginagawa niyo talaga ng paraan house to house din sa mga kaibigan na pwedeng ma-extra. Yung mga dati kong samahan sa trabaho, yung pinupuntahan ko. Kasi yung iba kasi talaga, wala rin trabaho eh. Kumbaga, na exercise lang din. Hindi nila kayang i-extra ako ng isang araw. Yan, yun. Basta, araw-araw lang na lakad. Yun. Yung umaga lakad na. Yun lang nakakalungkot minsan kasi pag pagdating ng gabi, wala kang kumbaga, wala kang nakuhang trabaho. Hindi ko napupuntahan anak ko nun. Pero kahit pa paano, yung sa contact nga namin, nakakausap ko siya. Nakikita ko yung mukha niya. Yun, kahit pa paano, napapawi yung pagod ko. Narinig ko ng boses niya, yun. Wala na yung pagod ko. Katod kahapon, napuntahan ko siya kahapon. Nakita ko siya, ganun. Kala ko ano nangyayari dahil madungis na eh. Ano sa'yo nung ano? Din po, alam ko nga nangalakal. Nangalakal yung sa mga basura. Ganun nangyayari sa'yo. Pero kahit naman nangalakal siya, ako naman din sa akin na kasi trabaho, marangal naman po. Kaya siyempre mabigat din sa bilang magulang na ganung edad. Tapos nakita ko, mekaniko pala, nag-ano siya. Nandun yung nag-aalo yung saya at saka lungkot. Kasi dapat ang hinahawakan niya ballpen eh. Pag-aaral eh. Ayun naman, nag-aaral din naman siya kasi actual na pag-aaral na nga lang. Ayun ang gusto niyang makuha ng course eh. Parang automotive. Yun ang gusto niya. Automotive. Sabi niya, hindi na daw siya mag-aaral talaga. Ang gusto niya na lang mag-TESDA. Opo. Kasi pwede Pero naman pwede siya. na ba mag-test ang 14? Hindi pa, no? Hindi pa. Kailangan ba high school Legal. graduate test? Hindi kailangan ng pero legal age, alam ko. Kasi okay. papasok ka sa work dahil Ayun ang gusto niya. certification yun eh. Ni NC2, NC2. Kasi ang ano niya, doon nakakuha na siya ng diploma, tsaka yung certificate, Apo. diskarte pa, sabi niya. Sige, bala ka na kung may pagkakataon. At the age of 14, Tulungan kita, sabi ko sa kanya. nakakapag-isip na siya na kung paano na siya mabubuhay. Namulat na talaga. siya namulat na po siya ilang taon na rin kasing ganyan, 2 taon na yata ang puro ganyan nangyari. Pag may trabaho, pupunta siya sa bahay. Doon siya titira. Kaya siguro namulat na rin talaga siya na sanay na siya ng ganyan. Pumasok na rin sa isip na siguro na dumiskarte, na ganyan. Yun, nagulat ako gahapon eh. Ako dati nag-ano sa kanya na, kakain tayo na. Ngayon, tara kain tayo. Ubus lang ako ng kamay ko, sabi sa akin. Ang sweet ng moment na yun. Ayun din, So, nangingiti ako pag nababanggit na ikaw na yung naalok Masaya niya. na malungkot, siyempre. Opo. Dati ako nag-aalok eh. Tapos nakita ko magbabayad. Dati ako nagbabayad. Ngayon, siya na. Tapos yung sukle, dati sa kanya. Ngayon pa, siya na yung sukle. Sabi ko, nababaliktad na. Baliktad na. Ano kaya kung sir, mensahe mo sa mga anak mo? Simulan natin kay Kay Bunso. Kaya kay Bunso, simula nung una, di tayo nagkasama. Gusto kong bumawi sa'yo. So, siyempre, nilalayo tayo ng tadhana eh. Pero may darating din time na magkakasama tayo. Laging dasal lang. Pag nagkasama tayo, doon, ipaparamdam ko talaga sa kanya. Namimiss ko rin talaga si Bunso eh. Kasi yung time na nagkasama kami, naalagaan ko rin siya eh. Yung sweet din sa akin si Bunso, lagi din nakayakap eh. Yun, ang gusto ko sa kanya eh. Lagi din siya nakayakap. Doon naman sa panganay ko,
wala na akong mahiling sa panganay ko eh. Kasi, yan, katulad niyan, yung sabi ng diskarte, yung diskarte pala na sinisip yung diskarte, yung kala ko, masama. Hindi pa, diskarte. Iba pala. Iba pala yung diskarte. Kala ko nga, kaya wala na akong mahiling kay panganay, kay Danny Dane, pangalan niya eh. And then, yun lang, lagi kong sasabi sa kanya, lagi magpapasalamat. Meron o wala. Lagi siya magpapasalamat. Yun lang. Ganda-ganda ang ganda rin nung word of wisdom na talagang lagi kang, yung nakakalimot talaga lahat, eh, diba? Tama. Magpasalamat talaga. Kahit anong mangyari sa'yo, kung may masama mang mangyari sa'yo, wala. Lagi pa rin magpasama. Kasi hindi naman gagawin ni God yan eh, nang walang dahilan yon. Oh, bibigyan ka niya ng kung may ginawa kang masama. Naniniwala ka ba dun, Sir Dan, na ang challenges is Siya na may gawa niya. Kaya mo rin lagpasan yan. Hindi sa'yo ibibigay ng Panginoon yun. Hindi mo kayang lagpasan. pag nalampasan mo, magugulat ka na lang kung ano yung binigay sa'yo after that, no? Hindi sa'yo yung trial na yun. Ibig sabihin, pagsubok yun, kaya mo lagpasan yun. Kaya nga binigay sa'yo yun kasi kaya mo lagpasan. Galing-galing. Hindi naman sa'yo ibibigay ng Panginoon yun kung hindi mo kaya lagpasan yun. Ano kayang mababanggi, mensahe mo na lang siguro, sir, sa mga ngayon na hirap sa buhay. Siguro kahit mga single parents, ganun, saka yung mga looking for work rin, nakagaya mo. Kasi napaka-positive mo mag-approach Kaya sa nga eh. problem eh. Ano na nang, siguro, di ba? Basta wag sila wag sumuko, laban lang. Lagi lang lumaban ng patas. Laban ng Lagi ng bata. patas. Yung iano mo sa pamilya mo galing sa masama. Laging patas lang. Tsaka yun pa rin, lagi magpasalamat meron man o wala. Pag bago matulog, pasalamat ka na. Hanggang sa pagising, pasalamat ka sa taas. Kasi yung buhay natin, hiram lang natin sa kanya eh. Siya nakakaalam. Lahat ng pagsubok, ano man pagsubok na dadaanan natin ngayon, meron katapusan yan. Kaya natin lagpasan yan. Eh kung gumawa ka ng mali, tapos nadali ka pa, Wala. hindi mo na makokorek yung sarili mo, di ba? Mahirap na ibawi. Pag Hirap na nandoon ka na sa loob, di ba? Wala. Mahirap na talaga. Saka yun, ang hirap i-attempt na, na ipapakain mo sa Pamilya mo. pamilya mo galing sa mali. Yung dating yung isusubo ko na lang pag uuwi na ako eh. Inuwi ko pa sa anak ko eh. Kasi dati yung binabinata pa ako. Hindi ko iniisip ganun eh. Uuwi ko, kakainin ko na lang. Ngayon, pag kakainin ko na lang, isusubo ko na lang, hindi eh. Ultimong biskwit na nasa bulsa mo, kakainin mo na lang. Wala, inuwi ko pa sa anak mo. Kasi ang saya rin kasi kakaramdam eh. Para papakita mo, uwi mo sa anak mo, tapos kakainin, nakikita mo yung masaya sila, nakakawala ng pagod talaga. Ang sarap na. Kahit sa simpleng bagay, kahit simpleng lang, nakakawala ng pagod talaga. Ako natutuwa lang ako based dun sa mga kwento nga na very yung mga anak niya, no? Lalo na yung panganay na nakakasama niya, appreciative, tapos marunong mag-value, di ba? Marunong mag-give back. Di ba? Parang lahat yun nakuha niya sa kabila ng mga challenges sa buhay, di ba? Tapos yun, nakaka-proud yung pagiging father figure ni Sir Dan. Ako, personally, natutuwa ako. Yung the way mo i-approach yung problema, the way mo bigay yung mga time mo na spare sa anak mo. Pero bago ko rin yung naisip yung mga ganyan, kasi dumating din talaga yung time na talagang parang gusto ko talaga sumuko, yung ganun. Kasi wala na, down na talaga ako eh. Wala na ako naisip na paraan eh. Parang gusto ko nang utangin yung buhay ko sa... Kasi inisip ko rin talaga, pag naisip yung gano'n, biglang pumapasok sa isip ko yung anak ko, yung... Di ko kaya kasi. Nandyan yung nandyan yung anak ko. Baka mamaya, Sir Dan, kung mawala ka, isipin mo pa rin yung anak mo. Hindi ka rin natahimik, di ba? Oo. Hindi natin alam kasi kung ano yung afterlife eh. Nakakapag-isip pa ba tayo doon? Mamaya, puro ka regret kasi nakikita mo ngayon na naghihirap. Kasalanan din talaga sa taas yun. Yun, isa pa yun. Kasalanan sa taas talaga yung gano'n. Hindi yan. Kaya, di ko rin talaga Siguro naiisip ko lang kasi yung time na yun. Talagang parang na ako eh. Yung
Tapos nag-iisa pa ako. Wala akong kasama. Yun nga. Iniisip ko na lang talagang parang gusto ko yung buhay ko na kaya lang hindi tama eh. Wala rin maidudulot eh. Magiging masama pa sa feedback ng mga anak mo. Bakit? So, malaking part pa rin na nandiyan ka, Sir Dan. Kasi may time naman siguro na makaka-recover tayo. Kagagay pa lalo yung mga Oo, bata. kahit, yun nga, kahit sabi mong word of wisdom lang siya, nasasabihin ng iba na hindi mo mabigyan ng pangkain yung bata. Pero yung word of wisdom, ngayon walang katumbas dala-dala yun. niya, oh. Walang katumbas talaga. Diba? Yun mahalaga kasi, mahalaga. At Walang least katumbas hindi na pera siya... yun yung mga pangaral mo Tama. sa mga tao, sa anak mo. Opo. Ngayon, hindi siya naligaw ng landas. Diba? Big deal na yun. Na nandun na siya, nasa tama. Kaya nga eh. Yung yun yung abungan ng lagi kong pagpapasalamat sa taas siguro. Na laging pasalamat, meron na wala. Na huwag niyo papabayaan din ako. Sa akin na lang, sabi ko nga, kung magkakaroon man ng sakit o o may mangyaring hindi maganda sa anak ko, sa akin na lang ibigay eh. Huwag na sa anak ko eh. Sa parents, no? Totoo. Makita mo yung anak mo na may sakit, pwedeng i-transfer, no? Sa'yo Pwede na. lang lahat Pwede eh. Lahat lang. na bibigyan mo ng sakit, sa akin mo na lang po ibigay. Bibigyan niyo po ng gagawa siya ng masama. Sa akin yun lang po, ako na lang po gagawin ng masama. Yun lang muna sa isip ko eh. Kumbaga parang wala na eh. Yun na lang talagang pinakalakas ko talaga eh, yung anak ko eh. Wala akong anak, wala bigay na talaga ako. Ang galing-galing ng approach ni Sir Dan sa problem. Clap, clap, clap. Thank you sa pag-share, Sir Dan. So, yun. Thank you, Sir. Thank you, Sir Dan, sa Thank you rin, wisdom thank you. mo. Oo. Nakakatuwa yung positive approach lang lagi Sa sa mga problem. tatay ngayon, Ayun, batiin pala natin. So, lahat na. batiin na lang natin yung mga tatay ng Happy Father's Day. Happy Father's Day. Tapos alam mo, lagi sa mga tatay, stronghold lagi. Oo. Sila naman talaga pinakamatibay dapat eh. Kayong pinakamatibay. Pero hindi rin naman lagi tayo matigas as a father. So pwede naman tayo lumambot. Pipiliin lang natin yung taong pagbibigyan natin ng soft side natin na hindi tayo talaga, alam mo yun, i-judge, di ba? Marami kasing ganun tao kasi. Yung tumitingin sa panlabas. Ako sobrang soft-hearted ko pagdating sa lalaki na na kaya niyang magbigay ng yung weakness niya. Ipakita. Kaya niyang ipakita yung weakness niya. Doon soft-hearted ako talaga doon. Kasi hindi sa lahat ng lalaki kaya nila magpakita ng weakness nila eh. Oo. Pero yung pag-iiyak ko kanina, hindi ko kahit kailan Hindi naman siya kahinaan, di ba, Sir? Tsaka hindi ko pinakita sa anak ko tagay na yung nakita niyo na napapanginaan ako nandun. Yun kasi, Kasi ganun din maisip niya eh. Oo. tama, totoo. Hindi ko pinapakita sa kanya. Pero yung pag-iiyak ko minsan, kasama ko siya, iiyak ako. Lalayo ko sa kanya, hindi ko sabi ko sa papalam na ako siya, wait lang nak, iilang ako ganun. Pero yun, talagang pumapatak na luwa ka nun. Katulad yung nanlibre siya sa akin, pumapatak na luwa ka nun. Yun naman, totoo talaga ako dun sa part na yun. Tapos kumakain kami, medyo umano yung luha ko. Kasi mababaw lang ang luha ko eh. Mga bagay na talagang pumapatak talaga ang luha ko agad eh. Nagbabayad siya. Abang kumakain kami, naiiyak ako eh. Hindi ko lang pinapakita sa kanya eh. Sabihin mo pa sa Sabi, ba't maangang ba? Sabi niya, maangang ba pa? Kasi maano ako yung, gano'n ako yun. Maangang ba? Oo, sabi ko na, sobrang anghang. Na sobrang, ate, na sobrang mo ata ng sili. Nagdadahilan-dahilan lang ako. Pero siguro, ramdam niya rin eh, na siyempre, siguro hindi naman malitulan ako eh. Siguro, nararamdaman niya rin na si Papa, ganito, ang hirap ng sitwasyon ni Papa. Ayaw niya na lang rin sigurong anuhin yung usap na tungkol doon. Gusto niya lagi, gusto niya lagi, masaya eh. Tama. Saka di nawawala sa anak ko ngayon talaga sa kanya, simula bata. Simula sa isip na siya, hindi siya nawawala na kumikis sa akin bago ako umalis. Bago ako ngayon, kasi ngayon, binata na siya eh. Alam ko, mawawala na kasi may hiya. Kahit maraming May hiya tao, na. sabi ko, alis na ako nak. Mag-kiss ako pa. Yes yan. Hindi siya nawawala. Yun na pinakana ko sa kanya na hanggang ngayon hindi nawawala. Cute na, cute. Kahit
Siguro kung ano. Ba yun? Ang cute kasi, di ba? Tapos lalaki pa. Oo. Diba? Sige, alam ko talaga, binata na eh. Dapat nahiya. Hindi siya nahiya kahit mga nandun pa nga mga kaibigan niya eh. Kikis siya, ganun. Actually, hindi ko na pinapunasan yun hanggang matuyo ko na lang yung laway mo dyan. Kasi, para ayun ang mga memorable talaga sa akin eh. Mga ganun. Cute. Small thing siya tignan, pero sarap sa sarap sa pakiramdam as a father. Sige, magpaalam na tayo. sobrang saya lang. So, magpapaalam na kami, friends. Thank you, Sir Dan, sa story. So, yun, ang talagang target namin is makagain ng help. Tama ba? Makagain ng help. Mabigyan natin ng tulong mabigyan si Sir natin ng Dan. tulong si Sir Dan in any form of tulong na bukal sa inyo. So, mag-iiwan kami ng number ng contact niya sa Messenger. Bahala na kayo kung anong tulong ang mabibigay nyo. Pero primarily na tulong talaga is mabigyan siya ng work na permanent work talaga para tuloy-tuloy na kung yun nga. Para naman makapag-rent ng bahay si Sir Dan. Kasi yun, wag naman nating anahin na habang buhay, ganun na lang, di ba? So, tulungan na lang natin kung ano yung kaya nating maitulong. So, yun. So, thank you, Sir Dan, ha? Hindi rin po. Thank you. Bye-bye! Bye!